First message para sa inyo, Leo. Resolving conflict, mga kapiksi. Ibig sabihin, nare-resolve yung mga conflict nyo with other people. Kung meron kayong mga tampuhan, kaalitan na ibang tao, mga kapiksi, kahit sino, kapitbahay nyo, katrabaho nyo, kaibigan nyo, kapamilya nyo, kapatid nyo, but whomever, mga kapiksi. Practicein natin yung pagkakaroon ng kapayapaan, no? Makipag-usap ng maayos, kalmado. Kung kayo yung may kasalanan, mag-sorry. Kung sila yung may kasalanan, patawarin nyo kahit hindi pa nagsusorry. Unahin natin yung relationship, mga kapiksi. Hello guys, hello Leo. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Messages from the Universe para ngayong April to May para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So, unahin natin itong deck na to, mga kapiksi. Kung ano na lang yung makaresonate sa inyo guys, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay magre-resonate. So, first message para sa inyo, Leo. Resolving conflict, mga kapiksi. Ibig sabihin, nare-resolve yung mga conflict nyo with other people. Kung meron kayong mga tampuhan, kaalitan na ibang tao, mga kapiksi, kahit sino, kapitbahay nyo, katrabaho nyo, kaibigan nyo, kapamilya nyo, kapatid nyo, but whomever, mga kapiksi. Practicein natin yung pagkakaroon ng kapayapaan, no? Makipag-usap ng maayos, kalmado. Kung kayo yung may kasalanan, mag-sorry. Kung sila yung may kasalanan, patawarin nyo kahit hindi pa nagsusorry. Unahin natin yung relationship, mga kapiksi. Let's care for the relationship, guys, okay? Importante na yung magandang pakikipagkapwa-tao natin, mga kapiksi, wag nating padaanin sa init ng ulo, ganyan. So, hindi maganda yun, guys, okay? And yung next message natin, Leo, serendipity, mga kapiksi, there are things, no, na nakatadhanang mangyari para sa inyo, guys, and hindi nyo siya maiiwasan, mga kapiksi. So your fate is yours. Actually, sa'yo din naman talaga nakasalalay kung ano yung magiging fate mo sa buhay mo, mga kapiksi, no? It is whatever you focused on, okay? Kung ano yung fino-focus nyo, mga kapiksi, yun din yung mapupush out sa inyong physical reality, guys. But it's inevitable, hindi siya may iwasan, mangyayari talaga siya, mga kapiksi. So make sure that you make the best out of your life. Stop overthinking, mga kapiksi, and i-enjoy natin ang kagandahan ng buhay. Guys, don't force things. Allow them to come naturally sa buhay nyo, mga kapiksi, okay? Feel happy, okay? Para happiness din yung inyong maranasan, alright? So, comment down below, guys, if feeling nyo naintindihan nyo yung message para sa inyo. And then we have the distorted feminine energy. This is a negative energy, guys. Pag distorted feminine, yung feminine, lahat tayo, guys, we all have our masculine side and feminine side, or masculine energy and feminine energy. Pag sinabing feminine energy, guys, this is more on emotions, no? Yung pagiging mabuti, malambot ng puso, mapagmahal, maaruga, maunawain, mapagpasensya, yan yung ibig sabihin ng feminine energy. And kapag distorted yung feminine energy mo, ibig sabihin yung kabaligtaran nun, yung nararamdaman mo. So, ibig sabihin, pwedeng nagiging bugnutin ka, mainitin ulo mo, walang pakialam, indifferent, ganyan, magagalitin. Yung parang kapag meron ka, diba? Parang ganun yung nararamdaman mo. So, kailangan nyo lang kumalma, mga kapiksi. Don't be too hard on yourself. May mga times talaga na makaramdam kayo ng ganon. Pero kailangan nyo kumalma and iwasan nyo na ma-trigger, no? Pag sinabing trigger, yung nagiinit agad yung ulo mo dahil sa mga nakikita mo sa paligid mo, naririnig mo. So, iwasan nyo, guys, yung manood or makinig ng mga hindi kaaya-aya sa paligid nyo. Yung tipong magti-trigger talaga ng monster. Ng leon, no? Sa tigre, sa puso nyo or sa loob nyo. So, iwasan nyo yan, mga kapiksi. Mag-relax, mag-meditate, guys. Makakatulong sa inyo yung meditation. Okay? Alright. So, yeah. Another message, Leo.
Self-respect, ito importante ito guys, no? Parang nire-remind kayo, reminder ito sa inyo guys, kasi baka nakakalimutan nyo na yung sarili nyo, hindi nyo na nire-respeto yung sarili nyo, especially guys, kung usually ito nangyayari sa sa mga in a relationship kapag hindi maganda yung nangyayari sa relationship nila, tas naghahabol sila sa mga jowa nila, ganyan. So sometimes nawawala yung respeto nila sa sarili nila because they are chasing and chasing and chasing the other person, tapos nakakalimutan nila yung sarili nila. So parang nawawala na ng respeto sa sarili, mga kapiksi. So you should learn to love yourself and respect yourself, mga kapiksi. Kapag mahal mo yung sarili mo and nire-respeto mo yung sarili mo, you will also get the same amount of love and respect from other people, guys. So wag niyong hayaan na bastusin kayo, wag niyong hayaan na apak-apakan kayo ng ibang tao, mga kapiksi, especially guys sa social media. Alam naman natin, no, yung generation ngayon, it's all about social media, lahat nasa cellphone, lahat ina-upload. So maging matalino kayo, mga kapiksi. I mean, hindi porket gusto nyong sumikat or gusto nyong kumita sa social media, lahat na lang i-upload nyo. Hindi ganun. Gamitin nyo rin yung isip nyo paminsan-minsan, guys. Be respected, diba? Respect yourself kung gusto nyong respetuhin din kayo ng ibang tao. Okay? Alright. Another message for you, Leo. Dating. Ay, kilig-kilig naman kayo dyan. So, kahit anong relationship nyo, kung in a relationship na kayo, mga kapiksi, ibig sabihin, magiging maganda pa rin. Yung parang nasa dating era pa rin, guys, no? Pampakilig pa rin, kahit matagal na magjowa. Kung kayo naman ay single, guys, no? Maaari magkaroon kayo ng mga ka-date or open yourself to dating para makita nyo na yung inyong the one, mga kapiksi. So, yeah, enjoy nyo lang ito. Date, labas-labas, kilig-kilig, mga kapiksi, para palaging blooming, diba? So samantalahin nyo lang, guys. Nakakataas yan ng serotonin at saka dopamine levels. Yan yung mga happy hormones sa katawan natin. Okay? And we have the gardener. Yung the gardener, guys, ikaw ito. Okay? Kasi ikaw yung nagtatanim sa buhay mo. So, make sure na kung ano yung gusto mo, yun yung itanim mo sa garden mo, mga kapiksi. And you focus on what you want instead of what you don't want. So, ibig sabihin, kung ano kasi yung tinatanim mo, guys, sa garden mo, yun din yung bunga, no? Na bunga na magiging bunga sa garden mo, pero ikaw ang in charge dyan kasi ikaw yung nagtatanim, ikaw yung gardener, ikaw yung may control sa isip mo, mga kapiksi, kung ano yung tinatanim mo. Okay? So it's either positive or negative, dalawa lang naman yan, guys. Either positive yung tinatanim mo or negative mo. Kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. So be in control of your life, guys. Conscious manifestation, conscious thinking, guys. It's a habit na pwede nyong i-develop, guys. Practicein nyo positive thinking para positive din yung palagi nyong anihin sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay? Alright, so comment down below, Leo, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin, guys, yung ganap sa inyo. Additional message pala. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching. Yung bagong course pala, paano pabalikin si ex, revise breakup. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinaypixie@gmail.com. So, ito yung message guys, you can't please everyone, no? Hindi lahat ng tao matutuwa sa'yo, mga kapiksi. And hindi mo trabaho, hindi mo obligasyon na i-please sila para lang matuwa sa'yo. Guys, to the point na sometimes gumagawa tayo ng mga bagay na hindi natin gusto para lang masiyahan sila sa atin, 'di ba? May mga ganun eh. So, wag ganun, mga kapiksi. As long as magpakatotoo ka sa sarili mo, mahalin mo yung sarili mo, mga kapiksi, no? You will find authentic people na genuine people, no, na talagang magmamahal din sa'yo and tatanggapin ka no matter who you are, no matter what you are. So mas maganda na yon, mga kapiksi, kahit konti lang, 'di ba? Konti lang yung tao sa paligid mo, basta they are authentic, okay na yon guys, okay? So basahin natin to. When you're focused on living up to other people's standards, you aren't spending enough time raising your own, diba? Some folks expect you to act a certain way and march to the beat of their boring drum. They find safety in sameness, but you have beautiful music inside you. So kumbaga yung standard ng buhay natin, wag nating i-fit sa standard ng buhay ng ibang tao. Kanya-kanya naman tayo ng trip sa buhay, mga kapiksi, di ba? So sometimes we lose ourselves kasi we're trying to please them, di ba? Usually yung mga applicable to sa mga sikat, no, na mga celebrities, influencers, diba, dahil marami silang followers. Sometimes parang, I don't know, napipilitan sila na gawin yung mga bagay na kailangan nilang gawin para magustuhan sila ng ibang tao kasi sikat sila, diba? But there are other celebrities na walang pake, basta sila, they will, kung ano sila, yun yung pinapakita nila. So we just have to be very careful around people, mga kapiksi. Pero again, don't dim your light just to fit in, okay? You have a beautiful music inside you. Your flair is meant to be shared. Don't shrink to fit in or get approval. Yun na nga yung sinasabi ko, mga kapiksi. Instead, dump your need to please and just be your magnificent self. Basta maganda yung tingin mo sa sarili mo, okay na yun. At the end of the day, ang importante is ikaw, yung sarili mo, hindi yung ibang tao. Alright? Okay, so yeah, comment down below, Leo, if feeling nyo nakaresonate kayo sa mga messages guys. And for more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.